Nagsimula ako sa buhay na puno ng sakripisyo. Lumaki ako sa isang pamilya ng mga magsasaka at hindi kami nakaranas ng marangyang buhay. Ang palengke ay naging isang malaking bahagi ng buhay ko. Noong bata pa ako, kasama ko na ang aking mga magulang na magtinda sa palengke at habang sila'y abala sa pagbebenta ng mga gulay at prutas, ako naman ang nag-aalaga sa aming maliit na tindahan. Natutunan ko agad ang kahalagahan ng pagsusumikap, pagtitiyaga at pagkakaroon ng magandang ugnayan sa mga customer. Ang buhay sa palengke ay mahirap, walang tiyak na sahod at bawat araw ay isang hamon upang kumita. Noong naging adulto ako, nagsimula akong magtinda sa palengke. Nagbenta ako ng mga sariwang prutas, gulay at iba pang produkto na tinatangkilik ng mga tao. Sa simula, hindi ito madali. Wala akong sapat na puhunan upang mag-stock ng maraming produkto, kaya't kailangan kung magtiyaga upang makapagtinda ng kahit maliit na halaga. Pero natutunan ko na upang magtagumpay sa negosyo, kailangan mong magbigay ng labis na serbisyo at magkaroon ng malasakit sa mga customer mo. Nagsimula akong maging paborito ng mga tao sa aming barangay dahil hindi lang ako nagbebenta ng produkto, kundi binibigyan ko rin sila ng personal na serbisyo at nakikinig sa kanilang mga pangangailangan. Isang araw, habang nagtitinda ako sa palengke, may isang business consultant na lumapit sa akin. Siya ay nagkaroon ng ideya na baka pwede akong magsimula ng franchise business. Lola Maria, sabi niya, nakita ko kung paano ka magtrabaho at magbigay ng malasakit sa iyong mga customer. Alam ko na kaya mong palaguin ang iyong negosyo at gawin itong isang brand. Natawa ko nung una, hindi ko naisip na magiging posible iyon. Palengke vendor lang ako. Paano ako magiging franchise owner? Ngunit ang binanggit ng consultant na iyon ay isang ideya na hindi ko agad kinalimutan. Inisip ko, bakit hindi ko subukan? Wala naman akong mawawala. At kung matutulungan ko ang ibang tao na magkaroon ng pagkakataon na magtayo ng sarili nilang negosyo, magiging isang magandang oportunidad na rin iyon. Kaya't nagsimula akong mag-research tungkol sa mga franchise models at kung paano magsimula. Binanggit ko ito sa aking pamilya at kahit sila ay nagulat, sinuportahan nila ako sa aking desisyon. Nag-invest ako ng mga natipid ko mula sa pagtitinda at naghanap ng mga kasamahan na magiging katuwang ko sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang unang hakbang ko ay i-modernize ang aking maliit na tindahan. Nagkaroon ako ng mas kaakit-akit na branding, packaging at serbisyo na magbibigay ng kakaibang experience sa mga customer. Ginamit ko ang mga natutunan ko mula sa pagiging vendor upang mag-alok ng franchise model na tutok sa simplicity, customer service at kalidad ng produkto. Nagsimula ang negosyo ko sa isang maliit na tindahan, ngunit unti-unti ko itong pinalawak. Indalok ko sa mga tao na gustong magsimula ng negosyo ang pagkakataon na mag-franchise ng aking brand. Sinigurado ko na lahat ng mga franchisers ay may sapat na training, suporta at guidance para magtagumpay. Ang naging sistema ko ay isang kombinasyon ng personal na serbisyo at modernong sistema ng negosyo. Palagi ko ring tinitiyak na ang bawat franchise ay sumasalamin sa misyon ko, ang magbigay ng dekalidad na produkto at serbisyo sa abot-kayang halaga. Dahil sa kalidad ng serbisyo at produkto, dumami ang mga franchises ko. Naging isang malaking tagumpay ang aking negosyo. Sa kabila ng lahat ng pag-aalala at takot, nahanap ko ang tamang oportunidad na palaguin ang aking buhay at negosyo. Ngayon, ang maliit na tindahan ko sa palengke ay naging isang malaking franchise na may mga sangay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagbigay ito ng pagkakataon sa maraming tao na magkaroon ng sarili nilang negosyo at makapagtagumpay sa pamamagitan ng pagtutok sa kalidad at serbisyo. Ang kwento ko ay isang patunay na hindi hadlang. Ang iyong pinagmulan sa pag-abot ng mga pangarap
Mula sa pagiging vendor sa palengke, nagawa kong magtayo ng isang negosyo na hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa iba. Naging inspirasyon ako sa mga kababayan ko na kahit saan ka magsimula, ang disiplina, tiyaga at malasakit sa ginagawa mong negosyo ay maaaring magbukas ng mga oportunidad na hindi mo akalaing posible. Kung kaya ko, kaya rin nila. Isa akong tambay sa kanto sa Pilipinas, pero tinuruan ako ng negosyo ng isang kaibigan ako si Juan, isang simpleng lalaki na lumaki sa isang barangay na puno ng kwento, tawanan at, siyempre, tambayan. Ako at ang mga kabarkada ko, araw-araw na lang nagtitipon sa kantong aming kalsada, laging may kwentuhan, inuman at minsan laro sa kalsada. Wala akong partikular na plano sa buhay. Basta't maghapon, makakalimutan ko na lang ang mga pagsubok at responsibilidad. Para sa akin, ang pinakamahalaga ay ang kasiyahan sa bawat araw. At hindi ko rin masyadong iniisip ang hinaharap. Hindi, kuramdam na ang bawat araw na ako ay tambay, ay isang araw na nawawala sa aking mga pagkakataon. Hindi ko naman ikinahihiya ang pagiging tambay. Pero dumating sa punto ng buhay ko na natanong ko ang sarili ko, hanggang kailan pa ba ito? Marami sa mga kabarkada ko ang nagsimulang magkaroon ng mas seryosong buhay. May mga nagtrabaho na sa mga pabrika, nagnegosyo o kaya'y nag-aral ng mas mataas. Pero ako, wala akong direksyon. Wala akong sapat na kakayahan at hindi ko alam kung paano magsisimula. Madalas, mga biro lang at kwento ang mga pinagtutuunan ko ng pansin. Isang araw, habang kami ay nagkwekwentuhan sa kanto, dumaan si Marco, isang kaibigan ko na matagal ko nang hindi nakikita. Si Marco ay hindi tulad namin. Dahil mula nang magtapos, siya ng kolehiyo, nagsimula siya ng maliit na negosyo, mga produkto sa pagkain na ibinebenta niya sa mga palengke at mga tindahan. Tinanong ko siya, "Pare, paano ka nagsimula? Wala naman yatang puhunan ng negosyo mo." Ang sagot niya ay hindi agad ko naintindihan, pero nagsabi siya, "Juan, hindi mo kailangan ng malaki agad na puhunan. Kailangan mo lang magsimula." Dahil matagal ko na siyang kilala at nakikita ko ang progreso niya, naisip ko na baka may mga bagay siyang maituturo sa akin. Kaya sinabi ko sa kanya na gusto kong matuto ng negosyo. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko, pero iniisip ko na baka ito na ang pagkakataon ko na baguhin ang aking buhay. Ipinakita sa akin ni Marco kung paano mag-isip ng negosyo mula sa mas simpleng mga hakbang. Ang unang leksyon niya sa akin ay kung paano magsimula ng maliit at hindi kailangan agad ng malaking kapital. Sa halip, ang kailangan ay malasakit sa customer at ang pag-focus sa isang partikular na produkto. Ayon sa kanya, importante ang magkaroon ng kaalaman sa produktong ibebenta mo at kung paano mo ito i-advertise sa mga tao. Dahil sa kakulangan ko ng karanasan, nagsimula kami ni Marco ng isang maliit na proyekto. Nagbenta kami ng mga sariwang kakanin na may kakaibang twist. Pinili ko itong negosyo dahil alam ko na ang mga tao sa lugar namin ay mahilig sa matamis at tradisyonal na pagkain. Binibigyan namin ng bagong paraan ng pagpapakete ang mga kakanin. At gumawa kami ng mga promosyon na kaakit-akit sa mga mamimili. Pinili kong magsimula sa maliit na halaga at natutunan ko kung paano magbenta sa mga maliliit na tindahan at palengke, isang bagay na dati hindi ko naisip na posible para sa isang tambay. Habang tumatakbo ang negosyo, natutunan ko kung paano mag-handle ng pera, kung paano magtayo ng ugnayan sa mga supplier at kung paano magtrabaho ng buo para sa isang layunin. Madalas ay magkasama kami ni Marco sa paghahanap ng mga supplier at matuto rin ako kung paano mag-market gamit ang social media. Hindi naging madali ang lahat, ngunit ang bawat hakbang ay isang pagkakataon na natutunan ko at habang tumagal, nakikita ko ang maliliit na tagumpay. Isang taon pagkatapos kong nagsimula nang mag-expand ang negosyo namin.
Nagsimula kaming magtayo ng maliit na tindahan at unti-unting dumami ang mga customer. Natutunan ko ang pagpapahalaga sa bawat detalye ng negosyo at ang pagiging maingat sa paghawak ng pera at resources. Higit sa lahat, natutunan ko ang kahalagahan ng pagtitiyaga at pagiging bukas sa pagbabago. Ngayon, mula sa pagiging tambay sa kanto, ako na ngayon ang may-ari ng isang maliit na negosyo na patuloy na lumalaki. Nakapag-hire ako ng mga tao upang tumulong sa amin, at ang negosyo namin ay may sariling pwesto sa mga pamilihan at online platforms. Naging inspirasyon ako sa ibang kabataan sa aming barangay na nagpapakita na hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano ka magtrabaho upang baguhin ang iyong kapalaran. Ang kwento ko ay isang patunay na ang buhay ay puno ng mga oportunidad at hindi mo kailangang maging mayaman agad upang magsimula ng negosyo. Ang kailangan lang ay tamang kaalaman, sipag at diskarte. Minsan ang pinakamagandang pagkakataon ay matatagpuan sa simpleng bagay at hindi mo kailangang maging isang eksperto upang magtagumpay. Kung kaya ko, kaya rin nila. Huwag nang palampasin ang pagkakataon na magbago at magtagumpay. I-click ang mag-sign up at sundin ang aking mga tip upang simulan ang iyong paglalakbay sa mundo ng negosyo. Magkaroon lamang ng determinasyon. Kung matututo ka sa kwento ko, mababago mo rin ang buhay. Sabay-sabay nating gawin ito. Nagulat ako sa alok na ito. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng pagkakataon na magtrabaho sa loob ng isang kumpanya. Matapos ang ilang linggo ng pagsusuri, inialok nila sa akin ang pagkakataon na magtrabaho bilang isang junior project manager. Hindi ko alam kung paano ako nakapasok sa opisina, ngunit alam ko na ito ay isang oportunidad na hindi ko pwedeng palampasin. Nagsimula akong mag-aral ng mga aspeto ng pamamahala sa proyekto, sa mga detalye ng kontrata, at sa kung paano mag-manage ng mga tauhan. Tinutukan ko ang bawat bahagi ng trabaho ko at patuloy akong nagtanong at natuto mula sa mga nakatatanda. Sa bawat proyekto na hawak ko, natutunan ko ang halaga ng komunikasyon, pagiging maingat sa mga desisyon at ang pagsunod sa mga patakaran at standard ng kumpanya. Habang lumilipas ang mga taon, ang aking dedikasyon sa trabaho ay napansin at tinanggap ako sa mas mataas na posisyon bilang isang project manager. Sa kabila ng mga pagsubok, napanatili ko ang aking mga prinsipyo at nagpatuloy sa pagtutok sa pagpapabuti ng aking kakayahan. Isang mahalagang bagay na natutunan ko mula sa aking mga kasamahan ay ang pagpapahalaga sa tamang timpla ng pagiging leader at pagpapakumbaba. Hindi sapat na ikaw lang ang magaling. Kailangan mong magtulungan sa iyong team upang magtagumpay. Ang isang malaking pagkakataon na tumulong sa akin na umangat pa sa larangang ito ay nang magbukas ang isang bagong proyekto na mas malaki kaysa sa mga dating proyekto. Nakita ko ito bilang isang pagsubok at isang oportunidad na magpatuloy sa pag-abot ng mas mataas na posisyon. Sa mga susunod na taon, nakapagtayo ako ng mga makabagong proyekto at dahil sa mahusay na pamamahala, pinalago ko ang mga negosyo na kinabibilangan ko, ngunit hindi lang ang trabaho ang nagpabago sa aking buhay. Naging bukas ako sa mga bagong ideya at oportunidad. Sa mga taon ng pagtatrabaho, natutunan kong ang pagpapalago ng negosyo ay hindi lang nakasalalay sa mga kasanayan sa industriya, kundi sa pagpapalawak ng pananaw sa mga posibleng merkado. Pinili kong mag-aral ng mga aspeto ng negosyo sa pamamagitan ng online courses at pagbabasa ng mga libro. Nakipag-network ako sa mga negosyante at nakinig sa kanilang mga kwento ng tagumpay at kabiguan. Ang kaalaman na ito ay naging gabay ko sa pagpapalago ng aking negosyo at pagpapalawak ng aking mga proyekto. Makalipas ang mga taon ng pag-aaral, sipag at disiplina, nagkaroon ako ng pagkakataon na magtatag ng sarili kong construction company.
Ang maliit na kumpanya ay nagbunga ng malaking tagumpay. At mula sa pagiging isang construction worker, ako ngayon ay CEO ng isang kumpanya na tumutok sa malalaking proyekto sa buong bansa. Ang maliit na hakbang na ginawa ko mula sa pagiging construction worker hanggang sa pagtanggap ng mas malaking responsibilidad ay nagbukas sa akin ng mas maraming oportunidad sa negosyo. Ngayon, ang kumpanya ko ay nagbibigay ng trabaho sa libu-libong tao at ang mga proyekto namin ay nakakatulong sa pagbuo ng mga bagong komunidad at infrastruktura sa Pilipinas. Pero higit sa lahat, ang pinakaimportante sa lahat ay ang natutunan ko mula sa bawat hakbang. Walang shortcut sa tagumpay. Ang bawat hakbang ay nangangailangan ng pagsusumikap, tiyaga, at pagkatuto mula sa bawat pagkatalo at tagumpay. Ngayon, sa bawat pagkakataon na mayroong bagong proyekto, tinatanong ko ang sarili ko kung ano pa ang maaari kong matutunan at paano ko magagamit ang natutunan ko upang tulungan ang iba. Ang buhay ko ngayon ay isang patunay na ang mga pinagmulan ay hindi hadlang sa tagumpay, kundi isang hakbang patungo sa mas mataas na pangarap. Kung kaya ko, kaya rin nila. Isa akong estudyanteng walang pamasahe sa Pilipinas. Ngayon, may tech company. Sa Makati minsan, naiisip ko kung paano ako nakarating dito mula sa isang estudyante na walang pamasahe para makapasok sa klase hanggang sa maging may-ari ng isang tech company sa Makati. Ako si Rafael at tulad ng ibang kabataan sa Pilipinas, nagsimula akong mag-aral sa isang pampublikong universidad na matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng lungsod. Hindi ko na mabilang ang mga pagkakataon na hindi ako makapasok sa klase dahil wala akong pamasahe para sa pampasaherong jeep o bus. Minsan, naglalakad na lang ako ng matagal papunta sa school, kahit mainit at pagod na pagod. Ang pamilya ko ay hindi mayaman. Ang tatay ko ay isang tricycle driver at ang nanay ko ay isang tindera sa palengke. Kaya't ang tuition ko at mga pang-araw-araw na gastusin ay laging isang malaking pagsubok. Minsan, ang pagkain namin ay mula sa mga natirang pagkain ng aking mga magulang sa buong araw at paminsang-paminsan, naalala ko pa kung gaano kahirap maghanap ng pamasahe upang makapasok sa school. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko piniling sumuko. Nagpatuloy ako sa pag-aaral at nagkaroon ng pagnanasa na matuto tungkol sa teknolohiya. Nung una, hindi ko alam kung paano ko matutunan ang mga bagay-bagay tungkol sa programming at software development. Kaya't noong libre ang oras ko, nagsimula akong magbasa ng mga libro at manood ng mga online tutorials na libre. Hindi ko alintana kung gaano kalaki ang mga pagsubok basta't may pagkakataon akong matuto, tinanggap ko ito ng buong puso. Habang tumatagal, naging mas interesado ako sa larangan ng teknolohiya. Nakita ko ang mga posibilidad na maaaring magbukas para sa akin sa larangan ng software development, kaya't nag-aral ako ng mabuti, hindi lang para makapagtapos, kundi para makahanap ng mga solusyon sa mga problema ng ibang tao gamit ang teknolohiya. Isang pagkakataon, isang kaibigan ko na nagtatrabaho bilang developer ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na makapag-internship sa isang maliit na kumpanya na nagsimula sa software development. Bagamat wala akong bayad, ang internship na ito ay nagbukas sa akin ng pinto ng isang bagong mundo ng oportunidad. Habang nagtatrabaho ako sa kumpanya, natutunan ko ang mga mahahalagang kasanayan sa programming, pati na rin ang pagbuo ng mga business strategy at project management. Ang internship ko ay naging daan upang makapasok ako sa isang mas malaking kumpanya sa Makati. Sa bawat araw ng pagtutok sa trabaho, nahanap ko ang mga solusyon na dati ay mahirap para sa akin. Natutunan ko kung paano magbukas ng mga bagong produkto, magsimula ng mga bagong proyekto, at makipag-network sa mga eksperto sa industriya. Sa isang punto,
Naisip ko kung kaya ko rin bang magsimula ng sarili kong kumpanya. Kung kaya ko namang magtrabaho para sa ibang tao, bakit hindi ko subukan magsimula ng sarili kong tech company? Ginamit ko ang mga natutunan ko mula sa aking mga karanasan at sa mga taong nakilala ko sa industriya ng teknolohiya. Inisip ko kung paano ko matutulungan ng mga negosyo at tao sa pamamagitan ng mga software solutions na mas madaling gamitin at makakatulong sa pagpapabilis ng kanilang mga operasyon. Nagsimula akong magtayo ng isang maliit na kumpanya, isang tech startup sa Makati. Alam ko na puno ng panganib ang pagpapasimula ng negosyo, ngunit ang pagkakaroon ng tamang koneksyon, pagpaplano at focus sa innovation ang nagbigay lakas sa akin. Kasama ang ilang kasamahan ko na may parehong pananaw, nagsimula kaming magtrabaho sa paggawa ng software solutions para sa mga maliliit na negosyo. Ginamit namin ang lahat ng aming natutunan sa software development at business strategy upang lumikha ng isang kumpanya na magbibigay ng mga modernong solusyon sa problema ng iba't ibang industriya. Ngayon, ang aking kumpanya ay may iba't ibang projects at produkto na ginagamit ng mga maliliit at malaking negosyo. Hindi na lang kami nagtutok sa lokal na merkado, kundi pati na rin sa mga international na pagkakataon. Ang kumpanya ko ay naging isang hub ng mga innovation na nakakatulong sa mga negosyo sa Pilipinas at ibang bansa. Kami ay nagkaroon ng pagkakataon na magbigay ng trabaho sa mga mahuhusay na developers, marketers at iba pang mga eksperto. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy kaming lumalago. Ngayon, nang titingin ako sa aking kumpanya, hindi ko maiwasang magpasalamat sa mga pagkakataon na natutunan ko. Hindi ko kailaman naisip na mula sa pagiging estudyante na walang pamasahe, magtatagumpay ako sa larangan ng teknolohiya. Pero ang lahat ng iyon ay naging posible dahil sa pagtitiyaga, pagtutok sa aking mga layunin at sa hindi pagsuko sa mga pagsubok. Ang pagiging CEO ng isang tech company sa Makati ay isang patunay na kahit saan ka nagsimula, hindi hadlang ang mga pagsubok sa pagkamit ng mga pangarap. Kung kaya ko, kaya rin nila. Isa akong tricycle driver sa Pilipinas. Pero ngayon, may sarili akong travel agency mula nang magsimula ako sa buhay. Alam kong ang bawat araw ay isang laban. Ako si Carlos, at ang buhay ko ay hindi pinalad mula sa simula. Anak ako ng isang tricycle driver at isang tindera, kaya't hindi kami nakaranas ng marangyang buhay. Sa kabila ng hirap, palagi naming ipinagpapasalamat ang bawat pagkakataon na kami ay buo at malusog. Hindi ko na mabilang ang mga gabi na magkasama kami sa maliit na bahay, nag-uusap tungkol sa mga pangarap namin sa buhay, at kung paano kami makakamit ng mas maginhawang buhay para sa aming pamilya. Nagsimula akong magtrabaho bilang isang tricycle driver noong ako'y 18. Araw-araw, tumatawid ako sa kalsada, nangangalap ng mga pasahero at nagdadala ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa iba. Wala akong ibang pangarap kundi magtulungan kami ng pamilya ko upang makatawid sa buhay. Sa kabila ng bawat pagod at sakripisyo, alam kong ang trabaho ko ay hindi permanenteng sagot sa aming mga pangarap. Isang araw, habang naghihintay ako ng mga pasahero, may isang turista na lumapit sa akin. Si Ramon, isang banyaga na naglalakbay sa Pilipinas, nagtanong kung pwede ko siyang ihatid sa ilang mga sikat na destinasyon sa paligid ng aming bayan. Binanggit niya na siya ay nagnanais makatagpo ng isang lokal na tour guide upang madala siya sa mga lugar na wala sa mga karaniwang mga tourist maps. Nagustuhan ko ang ideya. Sinabi ko sa kanya na alam ko ang maraming magagandang lugar sa paligid at handa akong maging guide para sa kanya. Habang nagmamaneho kami, napansin ko na tuwang-tuwa siya sa mga tanawin at ang mga kwento ko tungkol sa mga lokal na kultura at kasaysayan ng aming lugar.
Ibinahagi ko rin sa kanya ang mga hindi gaanong kilalang mga spots na malapit sa amin. Natuwa siya at nagsabing may potensyal akong maging isang travel guide at kung nais ko, maaari akong magsimula ng isang travel agency. Bakit hindi mo subukan? Mayroon kang magandang kaalaman sa lugar at maligaya ang mga tao sa mga kwento mo, sabi niya. Nagbigay ito sa akin ng lakas ng loob. Bagamat walang karanasan, nakaramdam ako ng pananabik na mag-explore ng bagong oportunidad. Isang linggo matapos ang aming usapan, nagsimula akong mag-research tungkol sa mga travel agencies at paano magsimula ng negosyo. Alam kong may mga pagsubok akong haharapin, ngunit natutunan ko na sa bawat hakbang ay may mga aral na makukuha. Gumamit ako ng aking mga natutunan mula sa buhay sa kalsada at nagtulungan kami ng pamilya ko upang maisakatuparan ang aking plano. Nagdesisyon akong magsimula ng maliit na travel agency. Hindi ko agad kayang mag-hire ng maraming tao, kaya't ako muna ang nag-asikaso sa lahat ng mga bookings at tours. Nagsimula akong mag-alok ng mga customized na tours sa mga lokal na destinasyon, pati na rin ng mga packages para sa mga foreign tourists na nais maranasan ang tunay na kultura ng Pilipinas. Gamit ang mga contacts ko mula sa pagiging tricycle driver, nakipag-ugnayan ako sa mga lokal na negosyo at resorts upang makipagtulungan. Inalok ko sa kanila ang mga posibilidad ng turismo at kung paano ito makikinabang sa kanilang mga negosyo. Ang aking travel agency ay nagsimula sa isang maliit na opisina na halos katulad ng isang kahon. Wala kaming maraming pera o kagamitan, pero may determinasyon at puso para sa trabaho. Binanggit ko sa aking mga kliyente ang mga kwento ng aming bayan at mga natatanging karanasan na hindi nila matatagpuan sa mga mainstream na tour. Ibinahagi ko ang mga kasaysayan ng bawat lugar, ng mga tao at ng aming mga tradisyon. Pinili kong magbigay ng personalisadong serbisyo na magbibigay halaga sa bawat oras na ginugol ng mga bisita. Makalipas ang ilang buwan, dumami ang mga inquiries at bookings. Natutunan ko kung paano pamahalaan ang negosyo at magbigay ng serbisyo na mas mataas pa sa inaasahan. Gamit ang mga feedback mula sa mga unang customer, patuloy kong pinalago ang aking mga serbisyo at pinalawak ang network ng mga lokal na partners. Hindi ko alintana ang hirap at stress dahil alam kong ang bawat hakbang ay maghahatid sa akin sa mas magandang bukas. Mula sa pagiging tricycle driver, natutunan ko ang kahalagahan ng pagtutok sa bawat detalye. Minsan habang nagmamaneho, nakikita ko ang mga tanawin ng aming lugar at naaalala ko kung paano ko pinangarap na makita ang mga ito mula sa mata ng ibang tao. Habang lumalago ang aking negosyo, natutunan ko rin ang tamang pamamaraan sa marketing at pagtutok sa mga trends sa industriya ng turismo. Nakipag-partner ako sa mga online platforms at social media upang mag-reach out sa mas malawak na audience. Nagbukas ako ng mga tours na tumutok sa mga ecotourism, adventure at kultura na nagbigay ng bagong pananaw sa mga turista. Ngayon, ang travel agency ko ay isa na sa mga pinaka-popular na option sa aming lugar at mayroon kaming mga kliyente mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang dating tricycle driver na walang kayang ihandog ay naging tagapamahala ng isang negosyo na nag-aalok ng mga natatanging karanasan sa mga naglalakbay. Mula sa mga simpleng kwento ng bayan, nakapagtayo ako ng isang kumpanya na ngayon ay tumutulong sa mga tao na makaranas ng kagandahan ng Pilipinas. Wala sa simula ko naisip na magiging ganito ang buhay ko. Ang kwento ko ay patunay na ang bawat pagsubok ay mayroong pagkakataon. Kung kaya ko, kaya rin nila. Paano yumaman ang dating OFW na walang ipong umuwi sa Pilipinas? Ako si Miriam. At ang kwento ko ay hindi isang mabilisang tagumpay.
Ang buhay ko bilang isang overseas Filipino worker, OFW, ay puno ng sakripisyo, pagkatalo at pagkatalo muli bago ko narating ang tagumpay. Noong bata ako, pangarap ko na ang makapagtrabaho sa ibang bansa tulad ng marami sa amin sa Pilipinas. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagiging OFW, magiging mas maginhawa ang buhay ko at makakatulong ako sa pamilya ko. Nagsimula akong magtrabaho bilang domestic helper sa isang bansa sa gitnang silangan. Ang aking unang taon doon ay puno ng hirap at lungkot. Wala akong mga kaibigan at madalas ay mag-isa ako sa isang banyagang lugar. Kahit malayo ako sa pamilya ko, alam ko na wala akong ibang paraan upang makapagpadala ng pera sa kanila kundi ang magtrabaho ng mahabang oras araw-araw. Ang sahod ko ay halos lahat ay nauubos sa pagpapadala sa pamilya ko at sa mga mahahalagang gastusin sa araw-araw na buhay. Sa kabila ng mga paghihirap ko, natutunan ko ang halaga ng tiyaga at dedikasyon. Nais ko talagang makapag-ipon at magtulungan kami ng pamilya ko, ngunit sa kabila ng mga taon ng pagtatrabaho, natutunan ko na ang buhay ko ay paulit-ulit na lamang at hindi ko pa rin nakikita ang malaking pagbabago. Isang araw, sa sobrang pagod at depresyon, naupo ako at nag-isip ng matagal. Naisip ko, ano ang mangyayari sa buhay ko kung magtatrabaho lang ako ng ganito forever? At sa huling pagkakataon, nagdesisyon akong gumawa ng ibang hakbang, hindi lang ang patuloy na pagtatrabaho at pagpapadala ng pera, kundi ang mag-invest at magtayo ng isang negosyo. Bumalik ako sa Pilipinas nang walang ipon, ngunit puno ng mga pangarap at natutunan mula sa mga taon kong pamumuhay sa ibang bansa. Walang sapat na kapital at walang ideya kung saan magsisimula, ngunit ang natutunan ko mula sa aking buhay sa abroad ay napaka-importante. Ang kakayahan ko sa pagharap sa mga pagsubok, ang pagtitiyaga at ang pagiging bukas sa pagkatuto ng mga bagong bagay. Nagsimula akong mag-research tungkol sa mga business ideas na maaari kong pasukin. Nagbasa ako ng mga libro, nanood ng mga webinars at makipag-ugnayan sa mga kaibigan ko na may negosyo. Isang araw, habang nakikipag-usap ako sa isang kaibigan ko na may maliit na negosyo, sinabi niya sa akin na may oportunidad sa industriya ng pagkain. Miriam, sabi niya, ang negosyo ng pagkain ay palaging malakas sa Pilipinas. Marami sa mga kababayan natin ang mahilig kumain at magtangkilik ng mga bagong putahe. Nagkaroon ako ng ideya. Pumasok ako sa food business, ngunit hindi lang basta pagbebenta ng pagkain. Ang pinili ko ay ang pagtutok sa mga pagkaing tipikal ng Pilipinas. Ngunit may twist, ang paggamit ng mga modernong teknik at makabagong disenyo. Nag-invest ako sa maliit na restaurant at food stall na nagsisilbi ng mga kilalang Filipino street food, ngunit may kakaibang presentasyon at mas mataas na kalidad. Tinutukan ko ang paghahatid ng dekalidad na pagkain sa mabilis na serbisyo at ang bawat pagkain ay sinamahan ko ng isang masarap na kwento ng Filipino culture. Sa una, nahirapan ako at ilang beses akong nawalan ng pag-asa. Ngunit nagsimula akong magbenta ng mga pagkain sa mga kaganapan, fairs at festivals. Nagtulungan kami ng mga lokal na supplier, nagkaroon kami ng mga loyal na customer, at sa mga susunod na buwan, unti-unting lumago ang negosyo ko. Hindi ako tumigil sa pag-aaral. Palagi akong naghanap ng paraan upang mas mapabuti ang mga produkto ko at ang serbisyo sa aming mga customer. Gamit ang mga natutunan ko sa abroad, nakakita ako ng mga paraan upang ma-maximize ang profits, tulad ng paggamit ng online platforms upang mag-advertise at magbenta ng produkto sa mga lugar na mahirap abutin. Habang lumalaki ang negosyo ko, nagsimula akong mag-expand. Inisip ko kung paano ko maibabahagi ang mga success stories ng negosyo ko sa iba at nakaisip ako ng ideya na magtayo ng isang food franchise system na makakatulong sa mga kababayan ko na magtayo ng sarili nilang food business. Ang modelong ito
ay nakatulong sa akin na makalikha ng mga bagong oportunidad para sa mga OFWs na nais magtayo ng negosyo sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Ngayon, ang maliit na food stall na nagsimula ako ay naging isang chain ng mga restaurants at food franchises. May mga branches kami sa iba't ibang lugar sa bansa at pati sa ibang bansa ay may mga Filipino na nagpapalago ng negosyo sa ilalim ng aming brand. Ang mga customer namin ay hindi lang basta kumakain, kundi nakakaranas ng isang masayang kwento ng Filipino culture sa bawat pagkain na tinatangkilik nila. Ang pagiging dating OFW na walang ipon ay hindi naging hadlang sa aking pangarap. Sa bawat hakbang natutunan ko na ang tagumpay ay hindi agad-agad kundi isang proseso. Ang pagtitiyaga, dedikasyon at pagiging bukas sa mga oportunidad ay naging susi sa aking tagumpay. Ang kwento ko ay isang patunay na kahit walang kapos na yaman, ang isang simpleng pangarap ay maaaring magbunga ng malalaking pagbabago. Kung kaya ko, kaya rin nila. Ang pagiging dating OFW na walang ipon ay hindi naging hadlang sa aking pangarap. Sa bawat hakbang natutunan ko na ang tagumpay ay hindi agad-agad kundi isang proseso. Ang pagtitiyaga, dedikasyon at pagiging bukas sa mga oportunidad ay naging susi sa aking tagumpay. Ang kwento ko ay isang patunay na kahit walang kapos na yaman, ang isang simpleng pangarap ay maaaring magbunga ng malalaking pagbabago. Kung kaya ko, kaya rin nila. Isa akong vendor sa palengke sa Pilipinas, pero ngayon may franchise business. Ako, si Lola Maria, isang simpleng vendor sa palengke ng aming bayan. Mula pagkabata, nakita ko kung paano nagsimula ang aking mga magulang na nagtitinda sa palengke at batid ko na kahit anong hirap. Trabaho lang ang kailangan upang magtagumpay. Sa kabila ng buhay na puno ng pagsubok, hindi ko naisip na isang araw ay magiging may-ari ako ng negosyo at ang mas maganda pa, magiging isang tagapagbigay ng oportunidad sa iba. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong niya. Nagtatrabaho po ako bilang dishwasher, sir. Sagot ko, hindi ko inaasahan, ngunit nagsimulang magkwento sa akin ang matandang lalaki. Hindi siya isang karaniwang customer, siya ay isang negosyante, may-ari ng ilang negosyo sa lungsod. Nang malaman niya na wala akong ibang trabaho kundi ang maging dishwasher, nagsimula siyang magbigay ng ilang mga payo. Ang trabaho mo ay hindi hadlang sa tagumpay. Nasa kamay mo ang magiging bukas mo, sabi niya. Tinuruan ako ng matandang lalaki ng mga simpleng aral. Hindi siya nagbigay ng magic formula, kundi mga praktikal na hakbang na magiging daan para sa pagbabago. Una, itinuro niya sa akin ang kahalagahan ng pag-iimpok. Dati ang lahat ng kita ko ay nauubos lang sa araw-araw na gastusin. Pero natutunan ko mula sa kanya na kahit maliit, may halaga ang bawat sentimo. Hindi ako naging mayaman agad, ngunit sa pag-iimpok ng maliliit na halaga, nagsimula akong magtayo ng isang maliit na pondo. Pangalawa, ipinakita niya sa akin ang halaga ng edukasyon at patuloy na pagkatuto. Hindi ko kailangang maging mayaman, agad ngunit dapat akong matuto tungkol sa mga negosyo, mga prinsipyo ng pamumuhunan at kung paano magtakda ng mga layunin. Binago ko ang aking pananaw at naglaan ng oras upang matutunan ang tungkol sa mga oportunidad sa negosyo, lalo na sa sektor ng real estate, kung saan nakita ko ang aking unang pagkakataon. Ngunit ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa matandang lalaki ay ang pagninilay-nilay. Binigyan niya ako ng pagkakataon na mag-isip kung anong klasing buhay ang nais kong makamtan. Hindi ko kailangan maging isang dishwasher habang buhay. Ibinukas niya ang aking mata sa mga posibilidad sa buhay, na hindi lang ako ang maghuhugas.
ng pinggan magpakailanman. Ayon sa kanya, kung may pangarap ka at may disiplina ka, walang imposible. Dahil sa mga aral na ito, nagsimula akong maghanap ng mga negosyo na pwede kong simulan gamit ang aking maliit na ipon. 1 taon pagkatapos ng aming pagkikita, nakapagbukas ako ng isang maliit na negosyo sa pagbebenta ng mga gamit sa bahay. Hindi agad malaki ang kita, ngunit ang mga unang hakbang ay nagbigay sa akin ng karanasan at higit sa lahat, nagbigay ito ng tiwala sa sarili. Habang nagpapatuloy ang aking negosyo, natutunan ko ang kahalagahan ng networking, kung paano makipag-ugnayan sa ibang negosyante at kung paano palaguin ang aking mga puhunan. Naging bukas ako sa mga bagong ideya at naging mas mapanuri sa bawat desisyon na aking ginawa. Pagkalipas ng ilang taon, nakapag-ipon ako ng sapat na halaga upang magsimula ng negosyo sa real estate. Nagsimula ako sa maliit na pag-aari at sa bawat property na aking nabili at naibenta, tumubo ang aking puhunan. Hindi ko inisip na magiging milyonaryo agad. Ngunit ang bawat hakbang na aking ginawa ay nagdala sa akin sa mas malaking tagumpay. Ngayon, isa na akong negosyante sa real estate at ang buhay ko ay hindi na katulad ng dati. Ang pagiging isang dishwasher ay naging bahagi ng aking kwento, ngunit hindi iyon ang nagtakda ng aking kapalaran. Ang disiplina, edukasyon, at ang pagbukas ng aking isipan sa mga oportunidad ang naging susi sa aking tagumpay. Tinuturo ko ngayon sa iba ang mga aral na natutunan ko na hindi hadlang ang iyong kalagayan o ang iyong trabaho sa simula. Sa huli, ang tanging hadlang na mayroon tayo ay ang ating pananaw at ang ating willingness na magbago. Kung kaya ko, kaya rin nila. Isa akong tindera ng kakanin sa Pilipinas. Ngayon, may sarili akong food empire sa isang maliit na kanto sa isang bayan sa Pilipinas. Nagsimula ang kwento ko bilang isang simpleng tindera ng kakanin. Ako si Maria at mula pagkabata, nakasanayan ko ng magtinda sa kalsada. Nandiyan ang bibingka, puto, kutsinta at mga maliliit na kakanin na likha sa kamay ng aking ina. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ng paggawa ng mga tradisyonal na kakanin, hindi ko maiwasang mangarap ng mas higit pa. Isang buhay na hindi maghihintay sa bawat araw upang makatawid. Ang mga unang taon ko bilang tindera ay puno ng mga pagsubok. Hindi kasing saya ng iba ang aking buhay, ngunit sa likod ng mga pagod na katawan at araw-araw na paghahanap buhay sa ilalim ng init ng araw, natutunan ko ang kahalagahan ng sipag at tiyaga. Wala akong ibang pangarap kundi ang magbigay ng mas magandang buhay para sa aking pamilya. At alam kong hindi ito makakamtan kung maghihintay na lang ako sa kung anong mangyayari. Isang araw, habang nagtitinda ako sa isang kanto, may isang customer na lumapit sa aking maliit na tindahan. Isang negosyante, nakasuot ng magandang pananamit at mukhang abala sa kanyang araw. Binati niya ako at tinanong, "Bakit kakanin lang ang tinda mo? Hindi ba't may mas marami pang oportunidad sa pagkain na pwede mong itinda?" Nagulat ako sa tanong niya. Dati-rati ang kakanin lang na ibinenta ko ay itinuturing ko na isang simpleng kabuhayan. Ngunit mula sa mga tanong ng estrangherong ito, nagsimula akong mag-isip. Puno ng pagnanasa na matuto, pinili kong makipag-usap sa kanya at makinig sa mga payo na ibinahagi niya. Tinuruan niya ako kung paano mag-isip ng mas malawak, kung paano palaguin ang maliit na negosyo ko. Binigyan niya ako ng mga ideya na wala ako sa aking isipan. Kung mag-i-invest ako sa tamang mga produkto at magbibigay ng mas malawak na pag-aalaga sa aking mga customer, maaari kong gawing negosyo ang pagkain at kakanin sa isang mas malawak na paraan. Mula sa isang maliit na tinda sa kanto, tinuruan niya ako kung paano mag-expand at magbukas ng mga branches. Inisip ko kung paano ko maisa sa katuparan ang mga ideya niyang iyon. Ang una kong ginawa ay magsimula ng mas malaking pwesto. Binuksan ko ang aking unang food stall sa isang malapit na mall. Hindi naging madali.
Laban sa mas malalaking negosyo at mga kilalang brand, ang maliit kong negosyo ay tila hindi kayang makipagsabayan. Pero sa bawat araw na lumipas, nagbigay ako ng personal na atensyon sa bawat produkto at serbisyo na inaalok ko. Inilagay ko ang aking puso at sipag sa paggawa ng bawat kakanin. Hindi lang basta pagkain ang aking itinitinda, kundi isang karanasang sumasalamin sa kultura ng Pilipinas. Masarap, malasa, at puno ng pagmamahal. Habang lumalaki ang aking negosyo, natutunan ko ang kahalagahan ng tamang pamamahala. Kailangan ko ng tamang tao sa tamang posisyon. Nagsimula akong mag-hire ng mga tao na may parehong misyon at pangarap tulad ko. Binuksan ko ang higit pang mga branches at nagsimulang magbigay ng mga bagong klase ng pagkain. Hindi na lang kakanin, kundi pati na rin ang mga pagkaing Pilipino na may modernong twist. Pagkalipas ng ilang taon, ang dating maliit kong tindahan ng kakanin ay naging isang food empire na may iba't ibang branches sa buong bansa. Hindi ko na kinailangan magsimula sa isang lugar lang. Ngayon, may mga delivery services pa, pati na rin ang mga catering na nagtatampok ng mga pagkain mula sa aking brand. Ang bawat customer ay hindi lang binibigyan ng pagkain, kundi isang natatanging karanasan ng mga pagkaing Pilipino na minahal ko at ipinagmamalaki ko. Hindi ko iniisip na magiging mayaman ako agad. Sa totoo lang, ang pinakaimportante ay hindi ang malaking pera, kundi ang pagmamahal ko sa paggawa ng masasarap na pagkain, ang pagmamalasakit ko sa bawat detalye ng negosyo at ang pagnanais kong magbigay ng masaya at makulay na karanasan sa bawat customer. Sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagkatuto, ang dating tindera ng kakanin ay naging tagapagtayo ng isang matagumpay na food empire. Ang kwento ko ay patunay na hindi kailanman hadlang ang maliit na simula. Ang mahalaga ay ang pangarap, ang determinasyon at ang pagpapahalaga sa bawat pagkakataon. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang buhay ko, ngunit ang pagiging handa sa pagharap sa bawat pagsubok at ang pagkakaroon ng isang bukas na isipan ay nagbigay sa akin ng lakas upang magtagumpay. Sa bawat araw, tinutulungan ko na ngayon ang iba na makatawid at magtagumpay tulad ng pagtulong sa akin ng isang estrangherong nagbukas ng aking mata sa mas malalaking posibilidad. Paano naging CEO ang dating construction worker sa Pilipinas? Nung bata pa ako, hindi ko naisip na magiging CEO ako balang araw. Ang aking pamilya ay hindi mayaman at kami ay nabubuhay sa simpleng paraan. Ako si Andres at ang mga unang taon ng buhay ko ay puno ng hirap at sakripisyo. Mula pagkabata, natutunan ko na ang pagiging matiyaga at masipag ang susi upang makatawid sa buhay. Nagsimula akong magtrabaho bilang construction worker nung ako'y nasa 18 gulang. Ang mga araw ko ay puno ng pagod at pawis, at ang bawat proyekto ay tila isang hakbang na mas malapit sa aking pangarap ng isang mas maginhawang buhay. Bilog ang aking katawan at puno ng kalyo sa mga kamay ko mula sa paghuhugas ng mga batong buhangin at pagdadala ng mga mabibigat na materyales. Ang sahod ko noon bilang construction worker ay hindi kayang makapagbigay ng sobra para sa pamilya ko. Ngunit itinuturing ko itong isang oportunidad na magtulungan kami at magtulungan sa pangarap ko. Minsan, ang mga tao sa paligid ko ay tinatanong ako kung bakit ko pinipili ang ganitong uri ng trabaho. Simple lang ang sagot ko. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong magsimula sa pinakamababang antas. Ngunit isang pagkakataon ang nagbukas ng bagong pinto sa aking buhay. Isang araw, habang ako ay nagtatrabaho sa isang malaking proyekto sa isang kilalang kumpanya, may isang malupit na manager na dumaan sa construction site. Siya ang nag-supervise sa buong proyekto at isang mataas na opisyal ng kumpanya. Nang makita niya ang sipag at dedikasyon ko sa trabaho, lumapit siya at nagtanong kung gusto ko bang magtrabaho sa opisina ng kumpanya.
Andres, sabi niya, hindi ka lang isang construction worker. Kung nais mong matutunan ang aspeto ng negosyo at pamamahala, nandito kami upang magbigay ng pagkakataon. Isang simpleng tambay sa kanto. Wala akong plano sa buhay, wala akong ambisyon, at ang tanging iniisip ko lang ay paano magka-enjoy araw-araw. Ngunit ang isang simpleng tanong mula sa isang kaibigan, paano kung magsimula ka ng negosyo? Ay nagbukas ng isang pinto ng pagkakataon na hindi ko alam na magpapabago sa buong buhay ko. Kung ikaw ay tulad ko noon na nag-iisip kung may pag-asa pa ba ang buhay, hindi mo na kailangang maghintay pa. Ang simula ng kwento ko ay isang paglalakbay mula sa kanto. At ngayon, may negosyo na akong kumikita. Ang tanong ay, handa ka na bang baguhin ang iyong buhay? Isa akong janitor sa Pilipinas, pero tinuruan ako ng isang matandang lalaki. Paano yumaman sa isang maliit na kanto ng isang abalang syudad sa Pilipinas, isang janitor na may pangarap na baguhin ang kanyang buhay? Ako yon, at sa kabila ng lahat ng hirap na tinamo ko sa mga taon ng pagtatrabaho, hindi ko pa rin nawala ang pag-asa. Tumatanggap ako ng maliit na sahod, nagtatrabaho mula madaling araw hanggang gabi, at ang buhay ay tila walang katapusan na pagsubok. Kung titingnan mo ako, isa akong simpleng janitor. Ang mga tao ay hindi ko tinatangi at hindi ko inisip na maaari akong magtagumpay. Sa mga araw na iyon, akala ko ay hanggang doon na lang ako. Walang posibilidad na makaalis sa kalagayan ko. Ngunit isang araw, habang ako ay naglilinis sa isang gusali sa gitna ng syudad, nakatagpo ako ng isang matandang lalaki. Hindi ko siya kilala at mukhang hindi siya taga roon. Siya ay isang matandang businessman na mukhang mayaman, ngunit may kakaibang aura ng kababaang loob. Hindi ko inisip na makakausap ko siya o magkakaroon ng pagkakataon na magtulungan kami. Ngunit ang mga susunod na araw ay nagbukas ng isang pinto na hindi ko akalain. Habang naglilinis ako sa kanto, si Tito Ben, ang matandang lalaki, ay naglakad o papunta sa akin. Siya ay may mga mata na tila alam ang bawat kalagayan ng tao sa paligid at ako bilang isang janitor ay hindi nakaligtas sa kanyang matalim na pananaw. Lumapit siya at nagbigay ng isang simpleng ngiti. Bata, bakit ka nandyan at naglilinis? Tanong niya sa akin. Nagulat ako, ngunit sagot ko, Sir, ako po ay isang janitor. Ang trabaho ko po ay maglinis. Sinundan niya ako ng tingin at ngumiti. Alam mo ba, bata, na mayroong mas marami pang kayamanang nakatago sa mundong ito at hindi ito nakasalalay sa kung anong trabaho mayroon ka ngayon. Hindi ko siya pinansin ng todo noon. Sa lahat ng hirap ng buhay, paano ko ba iisipin ang mga bagay na tulad ng kayamanan, ngunit hindi siya tumigil. Tuwing araw na naroon ako si Tito, Ben ay nandyan din. Hindi siya agad nagbigay ng lahat ng kanyang mga lihim, ngunit sa bawat pagkikita namin, nagbigay siya ng mga munting payo, mga salitang maaaring magbago sa aking pananaw. Isang araw, tinanong niya ako, kung magkakumita ka ng malaki, anong klasing buhay ang gusto mong magkaroon? Doon ko napagtanto. Hindi ko naisip ang sagot noon, pero nag-isip ako at napansin ko na sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi ko kayang tumigil sa pangarap na baguhin ang buhay ko. Gusto ko ng mas maginhawang buhay, isang buhay kung saan hindi ako maghihirap araw-araw para lang makatawid. Simula noon, natutunan ko kay Tito Ben ang kahalagahan ng tamang mindset at tamang pagpaplano. Hindi sa lahat ng oras ay may kaginhawaan sa bawat hakbang. Ngunit natutunan ko na ang tamang kaalaman at diskarte ay susi sa tagumpay. Tinuruan niya ako kung paano mag-invest, kung paano magtayo ng negosyo, at kung paano i-manage ang pera. Siya rin ay nagbigay ng mga halimbawa ng mga tao na nagsimula sa wala, ngunit nagtagumpay dahil sa tamang diskarte. Habang patuloy akong nagtatrabaho bilang janitor, nagsimula akong mag-ipon ng pera. Ibinuhos ko ang lahat ng natutunan ko kay Tito Ben,
Sa mga simpleng hakbang, hindi ako nagnanais ng mabilisang tagumpay. Inisip ko lang ang maliliit na hakbang na magdadala sa akin sa mas mataas na antas ng buhay. Bilang resulta, natutunan ko hindi lang ang pagpaplano ng pera, kundi ang pagpapahalaga sa sarili at ang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Hindi ko na kailangan ng maraming material na bagay para maging masaya. Ang tamang mindset at disiplina ay naging sandata ko sa pagtahak sa landas ng tagumpay. Dahil kay Tito Ben, isang matandang lalaki na hindi ko inaasahan na makakatulong sa buhay ko, natutunan ko ang tunay na halaga ng pera at kung paano ito gamitin upang mapabuti ang aking kalagayan. Hindi ko na kailangang maging janitor habang buhay. Ngayon, may sarili na akong negosyo at ang mga aral ni Tito Ben ay patuloy na gabay ko sa bawat hakbang na aking tatahakin. Tinuturo ko na rin ang mga aral na natutunan ko sa iba upang magbigay ng inspirasyon sa mga katulad ko na dumaan sa parehong pagsubok. Isa akong patunay na kahit ang pinakamaliit na hakbang, kapag tapat at may disiplina, ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Isa akong basurero sa Pilipinas. Ngayon, isa na akong negosyante ng real estate. Ang buhay ko noon ay puno ng pagsubok, ngunit hindi ko iniiwasan ang mahihirap na parte ng aking buhay. Isa akong basurero sa isang mataong lungsod sa Pilipinas. Araw-araw, ginugol ko ang mga oras ko sa pangangalap ng basura mula sa mga kalsada, umaga hanggang hating gabi. Hindi ito ang klase ng buhay na inaasam-asam ko, ngunit ito ang trabaho na bumuhay sa akin at sa aking pamilya. Maliliit na sahod, alikabok sa katawan at mga kalunos-lunos na kondisyon ng trabaho, lahat ng ito ay bahagi na ng aking araw-araw. Wala akong edukasyon sa kolehiyo, kaya't wala akong ibang nakikitang pagkakataon na makalabas sa ganitong buhay. Akala ko hanggang doon na lang ako, isang basurero na maghihirap hanggang sa pagtanda. Ngunit may isang pagkakataon na nagbago ang lahat. Isang araw habang ako'y naglilinis sa isang malaking subdivision, may nakita akong isang lalaki na naglalakad sa kalsada. Siya ay may-ari ng isang malaking negosyo, isang taong may karanasan at tagumpay sa buhay. Naramdaman ko agad na hindi siya basta-basta tao. May aura siya ng tagumpay. Nagtagpo ang aming mga landas at dahil sa magaan na kwentuhan, siya ay nagtanong kung anong klase ng trabaho ko. Sinabi ko sa kanya na ako ay isang basurero. Hindi ko inasahan. Ngunit nagsimula siyang magtanong pa ng higit pa tungkol sa aking buhay. Pansamantalang nagkaroon kami ng koneksyon at sa isang punto sinabi niya ang mga salitang nagbukas ng aking mata. Huwag mong gawing hadlang ang iyong kalagayan. Ang susi sa tagumpay ay hindi nakasalalay sa trabaho mo, kundi sa iyong pananaw at kakayahang magsimula. Sa mga sumunod na araw, nagbigay siya ng mga tips at estratehiya sa kung paano ko simulan ang pag-iisip ng mas mataas. Siya ang nagturo sa akin na hindi sapat na maghintay lang na mabago ang buhay ko, kailangan kong kumilos. Tinuruan niya ako tungkol sa basic na pag-invest, mga aspeto ng real estate at kung paano gumawa ng negosyo sa maliit na puhunan. Itinuro niya na hindi ko kailangang magsimula ng malaki, kundi magsimula ng dahan-dahan at patuloy na magtayo ng pundasyon. Aminado akong mahirap ang magsimula, lalo na't hindi ko alam ang mga teknikal na aspeto ng real estate. Pero ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Gumamit ako ng mga natutunan ko. Nagsimula akong mag-ipon at unti-unti ay bumili ako ng mga ari-arian na hindi ko akalain na magkakaroon ako. Isang maliit na lote dito, isang bahay na kailangan ng mga repairs doon. At sa bawat investment, natutunan ko ang halaga ng pagpaplano at disiplina sa pera. Isang mahalagang bahagi ng kanyang aral sa akin ay ang pagpapalago ng maliit na puhunan na may tamang timing at pagtitiyaga. Bilang basurero, wala akong nakikitang ibang pagkakataon noon, ngunit sa bawat araw ng pagtatrabaho,
nagiging mas malawak ang aking pananaw. Natutunan kong makita ang mga oportunidad kahit sa mga simpleng bagay. Sa mga taong tulad ko na hindi pinanganak sa kayamanan, ang pinakamahalaga ay ang tamang mindset at pagpaplano. Hindi ko iniisip na malaki agad ang kikitain ko, kundi ang bawat maliit na hakbang ay magdadala sa akin ng tagumpay sa hinaharap. Ngayon, ako na mismo ang may-ari ng ilang ari-arian at isang maliit na negosyo sa real estate. Wala akong sinasadyang shortcut, ngunit sa bawat hakbang ay pinanday ang aking landas patungo sa tagumpay. Isa akong patunay na hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, ang importante ay kung paano mo pinili ang iyong tatahaking landas. Ang buhay ko ngayon ay puno ng pag-asa, at ang mga natutunan ko mula sa pagiging basurero hanggang sa pagiging negosyante ay nagsilbing gabay sa aking tagumpay. Ang mga aral na itinuro sa akin ng aking mentor at ang mga pagkakataong nakatagpo ako ng mga tao na may malasakit ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magsimula, magtiwala sa proseso at magsikap para sa mas magandang bukas. Hindi ko na kailangang maging basurero habang buhay. Ngayon, hindi lang ako isang negosyante, kundi isang taong patuloy na nag-aaral at nagpapalago ng kanyang mga pangarap. Paano yumaman ang dating dishwasher sa Pilipinas bawat araw ng aking buhay noong ako'y isang dishwasher ay tila paulit-ulit na lamang. Ang mga kamay ko'y laging basang-basa, ang katawan ko'y pagod na pagod, at ang sahod ko'y sapat lang para sa pang-araw-araw na gastusin. Bilang isang banyagang nagtrabaho sa isang maliit na kanto sa Pilipinas, hindi ko akalain na ang buhay ko ay magbabago. Akala ko ang pagiging isang dishwasher na buong araw naghuhugas ng pinggan ay ang aking magiging tadhana, hanggang sa isang hindi inaasahang pagkakataon na nagbukas ng bagong pinto para sa akin. Isang araw, habang abala akong naghuhugas ng mga pinggan sa isang restaurant, isang customer ang napansin ang aking kalagayan. Isang matandang lalaki, mukhang mayaman at maginoo, ang dumaan sa kanto. Ang tingin ko sa kanya ay tila hindi siya makikialam sa aking sitwasyon, ngunit nagkamali ako. Habang nililinis ko ang mga pinggan, lumapit siya sa akin at nagtanong, "Bata, anong pangalan mo?" Medyo nagulat ako at hindi ko alam kung paano siya sasagutin. "Ako po si Jose," sabi ko ng mahina.